peking affidavit at kahina-hinalang testigo, si Orly Regala Gutesa. Lumabas ito matapos mariing itanggi ni Attorney Pechi Rose GSO na si anong pumirma o nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee nitong nakaraang Huwebes. Dahil dito, kinukwestiyon ngayon ng kredibilidad ni Gutesa. Pero kung tutuusin, simple lang ang usapan. Kung talagang peke ang notaryo, dapat kasuhan ito ni Attorney Pechi para lumabas ang katotohanan. Malamang may kasama namang witness si Gutesa nung nagpapanotaryo siya. At natural lang na may CCTV rin ang opisina ng notaryo, di ba? At tandaan, hindi naman kailangang laging notarized ang statement ng isang testigo. Sa katunayan, pwede pa nga wala siyang nakasulat na statement bago sa testigo. Ang mahalaga ay nagsalita siya sa ilalim ng panunumpa. Nagkakaroon lang ng seryosong issue kung mapapatunayan na talagang peke ang notaryo. Pero ang notaryo ay hindi ang nilalaman ng affidavit. Halimbawa, kung peke nga ang notaryo, pero tama naman ang mga nilalaman ng affidavit, pangalan, edad, trabaho, tirahan, magiging walang silbi ba agad ang affidavit? Hindi naman. Oo, magkakaroon ng duda sa testigo, pero ang mismo issue ng peking notaryo ay mas problema sa pagitan ng testigo at notary public, hindi ng Senado. Ngayon, ginagamit ito ng mga kritiko at oposisyon para sabihin na wala raw kredibilidad si Senadoros Dodante Marcoleta. Pero kung may isipin, posibleng ang sekretarya o staff sosin at ni Pechi Rose GSO ang naglagay ng pirma at seal. Isang karaniwang practice sa ilang notary public kapag wala ang abokato sa opisina. Ayon pa nga sa Attorney Nia Abayon, kahit peke ang notaryo, hindi ro ito mahalaga sa sitwasyong ito. Magkaiba ang kampublikong katangian at isang dokumento sa tunay nitong halaga bilang ebidensya. At ang mahalagang punto, nagpakita si Gutesa sa Senado na numpa at inulit ang kanyang salaysay sa hanap ng mga senador. Ibig sabihin, ang kanyang pahayag ay opisyal ng bahagi ng record ng pagdidinig. Malaking maling akala na kailangan laging may notaryo ang isang salaysay para ito'y maging balido o may bigat pinat ebidensya. Isa lang sa mga layunan ng notarization ay going public document ang isang pribadong dokumento para magkaroon from presumption of regularity. Gayang bon ay if may problema sa notaryo, may iba pang talaan para mapatunayan totoo at lehitimong salaysay ng isang testigo, gaya nga mangyari rito. Ang kanyang pagdalo, panunumpa, pabikin na testimonya sa mismong hearing. Yung si Orly ba? Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano Notary pangalan? public. Binalikan niya kasi nagkamali po yung pagkakatype, yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24, kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na mayroon pong mali dito para siguro korekin din yung record na iniwan niya kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. Sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa, kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, page number, book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register nung abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number, may ilalagay niya anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas nyo yung pinakahuli para malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Para nang sa ganun ay... para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Hindi ba doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma rin yung notaryo, merong doc number, page number, book number, series of yung year. Nakastampad pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, pagkatapos, yung sinasabi niya, yung notarial yung notarial details niya, hindi raw siya yun. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa,
kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo, saan niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? O, pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatay natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Nung Gutesa. Gutesa? Oo. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado Nakapirma. yun. Sana mapakita para malinaw. Sige po. Alam ko meron tayo yan eh. Habang hinahanap Sige, yun, sige. Oo. ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa Granting. salaysay? Opo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa makatwid, kahit na walang notaryo yun, Okay. kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yon, di ba? Kaya nga. Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya nawala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya. Ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon yung binabanggit o yung dokumento. Hindi, yung pinakahuling, Yung sa huli. yung huling pahina. Last Nandun page. yung... May pirma. Ayun. opo. Ilaki mo nga yun. Ayun, merong nakalagay, doc number. Opo. Ano Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc number nasa Doc baba. number 255. Oh. Doc number 255. Paano makukuha Page number paano 54. makukuha nung yung yung 255. number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page number. Page 58 sabi niya yata. Opo. Book number. Ano ba yun? Hindi ko po maintindihan. Parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So, ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n, at nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, meron dry seal yan. Or yung dry seal. Ay, nakita nyo, may dry seal. May dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong Kung pirma. sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Ayun. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan. Kasi sila nang gumawa lahat eh. Ayun. Tapos may kasalanan dyan ang notarial... kung sino man doon sa notarial office. Kung sino man. Bakit? Pat mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan. Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Halimbawa? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos ng isang buwan yan, o kung merong ganyan, i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang
meron silang iniiwan na espasyo para yung ganung gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw sa ganung klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga ganun, Unrelated. lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ng puwang. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Pasasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. Notarial register na ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, oo. Oh. Mamumroblema pa pala yung petetsya na yun pagka nagkataon. Baka akala niya hindi siya subject to disciplinary action. Oho. Oo. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugub ang kanyang opisina, no? Imposible naman yun. Imposible. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. Nako. At ipakita, dyan ka kami nagpapanotaryo, yan talagang pumipirma. Oho. At nangyari yung Si loob Atty. Talagang gagawin natin dyan, para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabpina natin. Ayun. Makikita mo, para ko nang nakita, tatama doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang, madali naman yun, 2025 eh. Ay, pagka sinabing nawawala po bigla nawala. Si Bala na kayong gumawa ng conclusion. So, kabida natin, halimbawa, talagang yung pirma doon, kasi meron siyang pirma eh. Kung hindi ba nakuha natin ng staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung basta Wala yung abogado mismo. i-ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin, babasahin ko, kanyang gano'n. Opo, Pag binasa niya, okay naman sa kanya. O sige, kanya, inotaryo mo. Oho. Pwedeng pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba eh. Kasi kung minsan wala siya doon eh. Hindi naman lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang notary. May bayad kasi yun eh. Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo. Oho. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away, kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, Abogado po ito. senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung Stamp na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. Opo. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay menotaryo wala. So hindi. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after na siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ayun pala ang ibig sabihin noon. Well, doon alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita. Hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino.
At ang gagawin kasi diyan, ang lahat sasabihin nila, oh, tingnan mo si Senator Marcoleta. Opo. Siguro siyang may kagagawan yan eh. Yun na nga po, lumalabas na yun. Wala po akong kinalaman kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30 nandun ka na sa Senado. Para kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi ang dami pang pagpasok mo, ang dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Oho. Ako naman nakikipagsapalaran, kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Oho. Nako.